there is something about food. Food is a basic necessity. No, something na sabihin natin, you cannot live without. And everything na may buhay, may pagkain yan. The prophet had spoken it, July 18, 1965, no? Spiritual food in due season sa evening. At makikita natin, mga kapatid, dito na may binabagit ang Bible na may pagkain sa tamang panahon. Inihula naman ni Amos na magkakaroon ng tagutom sa lupain. Hindi tagutom lang tinapay at tubig, kundi tagutom sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, mga kapatid, it will jive with sinabi ng ating Panginoon na hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. So, kapag wala kang naririnig, gutom ka. Pero magtataka ka, mga kapatid, itong panahon din natin, ang daming nangangaral. Bakit magkakaroon ng tagutom sa pakikinig? Kaya hindi tayo nagkaroon ng tagutom sa pangangaral, marami nangangaral, magpapasapit ang Diyos ng tagutom sa pakikinig. Alam niyo, may ginawang study on how many hours ang isang average Filipino na gumagamit ng social media. Oh my God. No wonder ang tao gutom sa pakikinig. No? Hindi na tama yung kinakain. Listen anything you absorb spiritually, kinakain ng kaluluwa mo yan. Whether healthy food or not. Alam niyo, mga kapatid, kung bakit ganito ang moral ng tao ngayon sa paligid? Gutom na ang tao sa pakikinig. Pastor, ang daming church. Oo, pero ano ba kinakain nila ron? Tama? Alam niyo, mga kapatid, si Lord, pag may anak siya ron, alam niya ipapakain niya. Sa Genesis nga may pagkain eh. Tama? May pagkain yung dalawa ron, yung mag-asawa. May pagkain yun. May tamang pagkain, may maling pagkain. Lord. Kaya kung nakakapakinig ka ng tamang pagkain, magpasalamat ka sa ating Panginoon. Huwag kayong magtaka kung bakit iba ang buhay ng bride, iba ang buhay ng isang nominal Christian. Di ba sa trabaho minsan Kristiyano kayong lahat? Bakit kakaiba ka? Iba kasi kinakain mo eh. Kaya kung wala kang kinakain sa church at mahina ka spiritually, patay ka doon sa working place. Kasi pag hindi ka kumakain, nanghihina ka. Kaya dapat kumakain ka regularly. Hindi tayo rito nagbubuo ng religion para sa atin lahat yan. Hindi tayo na dito sa church na para lang maipon, sabihin lang may church. No, we are eating food here. Kaya nga, ang center ng gawain, Word of God. Yan ang pagkain natin. Ang akala nyo walang nangyayari sa inyo ngayon, may kinakain kayo ngayon. Right now, kumakain yung kaluluwa nyo. Hallelujah! Kaya nakita mo pagkatapos ng gawain, ang ganda ng pakiramdam mo, busog ka eh. Pero mga kapatid, pag next week hindi ka nakapakinig, mahina ka. Pag hindi ka naka-attend, hindi ka nakapagbasa, hindi ka nakapanalangin, mahina ka. Bakit mga kapatid? Merong inward ba na kailangan ng pagkain? That's why it is renewing day by day. Palagay nyo mga mahal kong kapatid, bakit isang araw magpapalit yung katawan natin? Hallelujah! Ang lalabas sa akin, sa body change, yung totoo kong katawan. Listen to this, yung totoo kong katawan, hindi to kumakain ng Jollibee, McDonald's. Ang kinakain nito ay salita ng Diyos. That's why every time na nakikinig ko ng salita ng Diyos, nagpe-prepare na ako sa bago kong katawan. Amen.